Episode 19. Leave, Blake San Ferrer. Nagpatuloy pa ang tila malamig nilang trato sa akin. I am trying to deal with it. I am trying to exert effort. Makabawi man lang. But just my effort are pure hopeless. My case is so helpless. Ang anak ko ay tila walang ganang sumagot sa akin. Even Alisa won't talk to me without her cold tone. Aaminin ko, I miss the way she cared for me na naglalaan siya ng panahon, oras at effort para sa akin. Pinagsisisihan ko nang binaliwala ko siya ng mahabang panahon. Binaliwala ko sila ng matagal na pagkakataon. I frightened that it's too late to take my role. Na dumating yung oras na bibitawan na nila ako at mahulog ako sa aking sariling anino. There is a growing anxiety inside of me that is not realistic to say that there is a big chance that they will leave me. They will turn their back just how I did it for years. Na kung kailan ko tuluyang natanggap yung takot, kaguluhan ng isip at pag-aalinlangan ay saka ko pa natanggap ang nadarama ko. I am awakened already. And they are awakened too. Gising na sila na maaring dahil sa mga nagawa at ginawa ko ay maging mitya pa para iwanan nila ako. It feels heavy, like a hopeless pouring rain. It is so heavy that every day that I will open my eyes, natatakot ako na maging isang malamig at walang laman ang bahay na ito. Pero hindi dapat ako tuluyang panghinaan ng loob. I still need my confidence to stay the fire of hope and faith inside of me. Kailangan ko pa rin maniwala na hindi pa tapos tong laban na to. I still want to cherish my wife and son. Gusto ko pang magmahal, yung totoo na, not just because it is sudden change of heart. Gusto ko pa rin makita na lumaki na ang anak ko, sabitan ng medalya, bigay lahat na mayroon ako sa kanila. Gusto ko nang magpakatatay sa anak ko at gampanan ang tungkulin ko bilang isang ama sa aking anak. Lalim naman ang iniisip mo, sir. Baka naman mahulog na yung litrato ni Ma'am Alisa at Blaze. Si Mary nahawak na ang pinatimpla ko sa kanya na kape. Kape niyo nga po pala. Inilapag na niya ito sa lamesa ko. I massage my temple. I am damn so exhausted. Pagod na akong mag-isip. Pero kulang pa ito para masabi kong nakabawi na ako. Because I still don't. Still a hopeless case, but I won't ever give it up. And never give a try. I will have the real fight. Not just because of the treatment of the mother fucking sack, but because I don't want to lose her anymore. Una ay dahil sa mahabang panahon ay tinanggi ko kung mahal ko na si Alisa. Pinilit ko pa rin na isiksik sa utak ko na mahal ko si Denise. Mary, tanong ko sa aking sekretarya while motioning her to sit on the guest chair. Ano po yun, sir? Tanong niya. Pero alam niya kung ano ang itatanong ko. Mary, kung may taong mas nakakakilala sa sarili ko, you are one of them. You know some of my closet secret. You know my failures and hardship. Alam mo yung mga kagaguhan ko. I saw how they smiled on what I have said because it is all the truth after all. Grabe ka naman, sir. Hindi naman haltang chismosa ako, ha? Biro niya. I know that she can handle a secret. Hindi ko ito basta-basta pagkakatiwalaan kung isa siya sa mga walang preno ang dila. Seriously? You know how dumb I was before? No, until now. I am so dumb. I sigh on the 9 times. Mas nakaka-drain ang ganito. Oo naman po, sir. Alam ko lahat. Pati mga style mong bulok alam ko. At alam ko rin ang dahilan ng nangingiti mong eye bag, sir, ay dahil kay ma'am, right? I have nothing to hide. It might be all written on my face. I want them back. I want my family back, Mary. I don't know what to do anymore. Hirap na ako. Anik ko na parang nauupusan ng posporo na sabi ko. I know that they will come. Marirealize mo rin ito. Hindi ko lang inaasahan na tatagal ng 6 na taon. But you are now back on your sense, sir. Mukhang hindi ka nabulag ng ego mo. Mukhang hindi ka na nabibingi sa isinisigaw na yung nararamdaman. Proud ako sa inyo, sir. I know that Mary is giving these words to lift my spirits up.
Yun na nga, Mary, na kung kailan ako nagising sa katotohanan, ay ganun din sila sa sobrang sama ng ipinaranas ko sa kanila. It is just a hopeless case. Parang counting-counting na lang ay iiwan na nila ako. They won't talk to me without those cold stares and shivering treatment. Sabi ko sa mahinang boses, Sir, hindi madaling magpatawad. It will take time to heal a certain wounds, right? At alam mo naman ang dapat mong gawin Ipaglaban mo yung nararamdaman mo. Bumawi ka sa lahat ng pagkukulang mo. Mahirap, oo, but it's not it worth it. Payo niya na ikinangiti ko. Tama, it is my battle. Babawiin ko ang loob nila, even it will takes time, kahit nasusuong ako sa hirap. They will be worth to wait and worth to cherish. Sounds like not myself, but it does. I have to, or I will lose her for eternity. And I know, it will pain to painful, like a burning scar. Sa araw rin yun, ay excited ako umuwi. Ipagtatapat ko na ang nararamdaman ko. Hihingi ako ng kapatawaran. I am preparing myself for rejections, words that are painful yet true. Nagmamaniho na ako ng oras na yon. Panaka-naka na akong tumitingin sa aking orasan. It is 6 p.m. and darkness are evading the sky. Pero hindi ko malaman ang dahilan kung bakit ba ako kinakabahan. At mas lalo akong inaatake ng labis na takot at kaba nung makita kong patay ang ilaw ng bahay. Nakakandado ang gate at maski ang pinto. God really knows how fast I was into the room and the emptiness greeted me. Wala maski ang damit nila. Gamit nila, parang alaala silang biglang nilimot at naglaho na lang ng biglaan. I am standing here shocked. I am so fucking scared. It is like a nightmare came into reality. Natatakot akong humiling. Hindi totoo ito. Hindi naman nila agad ako susukuan, hindi ba? Babawi pa ako. Hindi naman sila, no? They won't do this to me. Napaluhod ako at saka inilabas ang mga luha ko. Para akong masisiraan ng bait sa sobrang sakit. Tiningnan ko ang kama. May sulat na nakapatong dito. Nanginginig ang kamay kong kinuha at binasa ito. Dear Blakeson, sa wakas ay malaya ka na. I always put you on my priority. Na nasakal na pala talaga kita. It is obvious that you can't like us. You can't be yourself and have your perfect like. Because we are not your goals and dreams. Hayaan mo at aalagaan ko ng mabuti ang anak natin. Magpapakalayo-layo na kami upang hindi na kami makaistorbo sa iyo. I will send the annulment papers. May perma na ito. Oras na umusbong na ang hiwalayan ay makikipagkita na ako. I am genuinely wishing you and your happiness, Blake. Paalam, patawad, hanggang sa muli na lamang. Para kung natulala at nakatakasan ng kaluluwa. Masaya? Paano ako magiging masaya kung iniwan na lang nila ako? I can't. My happiness are now fading away as they will go away. Far away, where I can't chase them. Alisa Magkalas, wala nang saysay ang pagsasama namin. Mahal na mahal ko pa rin si Blake at alam ko na hindi ko ito basta-basta na mabubura sa puso ko at buhay ko. But I have to move on. Sacrifice is essential para tuluyan na naming mapalaya ang isa't isa. Sa tulong ng kaibigan kong sila, Marcel at Zach, kasama si Mama at Lolo ay nakapaghakot na ako ng gamit ko. Iilan lang naman yun. Even my son already agreed with it. We need to heal our wounds. O habang buhay na namin itong iindahin. And I choose the better decision for me and for us. Zach owns a condominium. Doon muna kami ng anak ko, since hindi naman naglalagi si Zach doon. Madalas siya sa bahay ng parents niya, or out of town siya. Agreed kasi naman, pinapagawa ko pa yung bahay ko, nakalapit lote lang sa bahay ni Mama. Nasa bahay kasi nila Mama yung pinsan niya, so hindi kami pwede muna roon. Nandoon ang family ni Tita Minerva. Hindi na ako nagpaalam kay Blake. At least, sa personal ay hindi na ako nagpaalam. Nag-iwan na lang ako ng sulat. I pick my happiness on that letter for the sake of his acceptance. Hindi na ako nagpaalam at baka sabihin niya at isampal sa mukha ko na wala naman talaga siyang pakialam. Bakasyon na ang mga bata ngayon. Nagplano ng isang bakasyon si Zach gamit ang private plane ni Pin ay pupunta kami ng Boracay kasama ang mga parents
ko. Oo, si Pin at Marcel at syempre kami ng anak ko. Doon na kasi gaganapin ang first month ng kambal. Ang bilis nga eh, parang yung hiwalayan namin ni Blake. Nakatulala ka na naman dyan, Al. Huwag mong sabihin na nag-iisip ka ng comeback nyon ni Blake San. Di Toyo, aba, sasampalin na kita ng gold plate kapag nagkataon. Sermon na naman ni Marcel sa akin habang nasa airport kami. Pasakay na kasi kami ang tagal ko nang hindi nakakagala. Last na pag-travel ko ay nung high school pa ako. Marcel, wala na nga, hindi ba? Kakasabi ko lang nasuko na nga ako. Wala na, end point na. Yun na lang ang nasabi ko sa kanya. Tinawag na kami at handa na ang aming sasakyan ng private plane. Sisiguraduhin mo lang, Alisa. Kung alam mo lang talaga na isa sa pangarap ko ang mabago ka na ng tuluyan at iwan mo na yung asawa mong may diferensya ata sa mata at hindi makita yung halaga mo. Pero kita ko naman, hindi ba? At least, Mari, at last, nagising at nakalaya ka na. Tuwang-tuwa si Marcel. Alam mo, tara na at makasakay na nga tayo. Ang daldal mo talaga. Nabuntis, mapabuntis, dalaga o sa kahit anong panahon. Napakadaldal mo, Marcel. Reklamo na biro ko. At least maganda kahit bungangera. Napapailing na lang ako habang nakikinig pa sa mga sinasabi niya. Nandun na sa loob ng plane ang anak ko kasama ang ninong sak niya. They are happily chatting. Ang kulit-kulit nila talaga. Nilapitan ko na sila at doon ako sa tabi ng bintana syempre. Sa gitna naman ng anak ko at nasa pangatlong upuan si Sak. Are you excited, Blaze? Tanong ko sa anak ko. He's already searching beautiful place on the Boracay in the internet. Yes, Mama. I want to eat seafoods po. Seafood again? Nahawa ng anak ko ng katakawan sa katabi niyang ninong. Of course, anak. Pero kaunti lang ha. Huwag mong mamana-mana ng ang pagiging lamunero niyang ninong mo. Pagpaparamdam ko naman sa isa dyan. And I succeeded to take his attention. Masarap lang talaga akong kumain. At saka hindi naman ako tabain. Alisa, see? This muscle? Ha? Habulin kaya ito? Kayabangan Sak. Abot mula Tori ni Babel. Sige, talon Sak. Pang-aasar ko pa lalo sa kanya. The whole ride is never have a boring time or deeds air. Sak is our personal entertainer. Maski si Pin at Marcel ay nakikisali sa kalokohan namin. Nasa likod ng plane si Mama at Lolo na tulog na kasama ang mga relatives ni Marcel at Pin. So we decided na manahimik na muna. Sa bagay, si Sak ang malakas mag-ingay eh. We arrived there mga 9 na ng umaga. We traveled with the van bago makarating sa isang resort. Napag-aari ng pinsan ni Sak. Ito na yung regalo ni Sak sa kambal na anak ni Marcel. Imagining Sak wealth is not obvious on his attitude. Parang kulang sa ira itong lalaki na to eh. Sama kami sa kwarto ng anak ko. Si Sak ang nagdala ng mga gamit namin at agad din siyang lumabas para may gawin. Don't have any idea with it. The whole room is extravagant to just say it is comfortable. White and wooden. The perfect description, girl. Malawak ang espasyo, malaki at malambot ang kama. The freshly scented lemon is what I smell. At least, may veranda pa ang kwarto namin, nakita ang dagat. Wow, Mama, magsiswim po ba tayo? Mukhang excited na talaga ang anak ko. Yes, son, may beach barbecue party tayo mamaya. Kaya magbihis na tayo ha? But we are interrupted with a knock on the door. Episode 20. Confidence, hulaan nyo kung sino ang kumatok sa pinto. Sino pa ba? Di walang iba, kundi hindi si Marcel na parang baliw nangingiti-ngiti ngayon sa pinto. Pansin ko na may hawak tong paper bag. She's smiling ear to ear na parabang nanalo sa loto or rather naiisip na naman ito. Panigurado ng kabaliwan. Knowing her trademark, kabaliwan. Lahat ata ng kalokohan ko noong college ay impluensya niya. Imagine, natuto akong uminom ng alak noon, mag-bar o gumimik, mag-cutting class. It is all part of my college life. It is all fun for experience. Masaya na minsan naging baliw rin ako kasi tulad ngayon na we're both adult and a mother to our kids. Hindi na namin magagawa yung mga gimmick namin noon. At anong pagganap mo at naligaw ka ng kwarto? Tanong ko sa kanya. Siya naman ay dumiretso sa kama ko. Inilapag ang mga damit na sa panaginip
ay hindi ko pinapangarap na suotin. Alam ko nang malala pa sa jogging pants at basahan na damit ang susuotin mo, my friend. So I prepare these fancy swimming clothes para naman makabingot ka na agad ng love life. Time is gold, Alisa. Napasapo na ako ng mukha. Nandito ang inaanak mo kung ano-anong sinasabi ng bruha na to. Kaya isinasama ko muna ang anak ko sa lola niya at lolo nito bago kami magtuos ni Marcel. Grabe naman kasi ang mga dala niyang damit. Litaw na sa kaibuturan ko ang mga ito. Kahit lapagan mo pa ako ng milyon, ate girl, hindi ko talaga susutin yan. Kita ko naman mukha akong gagawa ng karimari-marim na bagay sa mga suot na yan eh. Tawa naman siya. Inasan ka ba? Sa loob ng kumbento? Hoy Alisa, nasa tabi ka lang naman ng dagat. Wear one piece, two piece is fine. Show some skin, it is fine. May magsiselos ba? May hinaharot ka ba? May tinatapakan ka bang tao? May pangit ba sa katawan mo? Wala naman, Flock it girl, I can get her logic. After all, she's always that liberated type. Kahit na, hindi ko nga tipo mga ganyang damitan eh. Totoo naman yun eh. Hindi ako into sexy or revealing na outfit. Hindi ko minamasama ito ha. We can wear whatever we want. Pero hindi ko talaga fond yung ganito. Alisa, stop arguing with me. Meron ka naman pamatong. O hindi ka naman magpa-fanty. O kaya short na lang kaya para hindi ka naman high blood. O haya na ha, bihis ka na. Sa kakulitan ng lahi nito. Syempre wala. I wear that black brusher. Tinatungan ko na lang ng parang net na shirt. Tapos may short ako at summer hat and sunglass. It is not malaswa o masagwang tingnan. Sa bagay, fashion wisely. I can also count on this crazy friend of mine. Oh, kita mo? Nagmukha ka ng tao, Alisa. Kinabog mo pa ako. Labas na tayo at nakaset up na raw ang lahat, sabi ng habi ko. I am famished too, kaya tara na. Lumabas na kami sa silid na we are now heading to the hut sa tabi ng beach. I don't know but I am so bothered with the stare of the people on our perimeter. Ang daming nakatingin sa amin ni Marcel, mostly guys, at karamihan pa sa mga ito ay mga dayuhan. I can feel their stare that crawling under my skin. Hoy Alisa, bakit na naman? Bakit ka naman nakayuko? Tanong ng katabi kong nag-uumapaw ang confidence. Ang babaeng nanganak na, ngunit mukha pa rin Diyosa. Hindi naman niya ako kagaya na abot ata sa Olympus ang self-confidence. I am bad with dealing with my confidence. Ganito na ako since high school. At mas nakakaapekto pa sa pagbaba ng self-esteem ko ay nang dahil din kay Blake. Try nyo kaya makapag-asawa ng kagaya ni Blake. Mababawasan talaga ang taas ng kumpiyansa nyo sa sarili nyo. Kasi araw-araw niyang ipaparamdam that he loves another woman. Tiningnan ko si Marcel nang may alanganin na mukha. Nakakailang kaya? Pinagtitinginan tayo oh. Maganda kasi tayo. Sana lang tiningnan mo ang sarili mo sa salamin, Alisa, to justify enough why you are attracting men's attention. Sa bagay, magmula nga naman nang mag-ayos na ako sa sarili ko, ay nakita ko naman ang mga visible improvement. Hindi na ako haggard tingnan. I can be fashionable too. I also love my new haircut. I can be me without someone dictating or harming my confidence because of their words. You know that, someone? Oo na, wag ka nang mambola, Marcel. Sabi ko na lang at ipinagpatuloy ang paglalakad. Yes, and now, chin up, cheer up, and i-up mo na lahat. Show the attitude of the queen. Natatawa na lang ako sa mga sinasabi niya eh. After a minute or two ay nakita na namin ang mga kasamahan namin. My child is waiting me there and he leapt up nung tuluyan na kaming nakalapit. Ma'am, I want to swim na po. Excited na sabi ng anak ko. Okay, but first, apply muna tayo ng sunscreen lotion at saka na tayo mag-swimming. Kinuha ko yung sunscreen na dala ko sa bag. Apply it to my sunscreen. Nang saktong bumaling ako sa dagat ay nakita ko ang bagong ahon na si Sak. I wish I am not drooling right now. If you just see what I am seeing, sasabihin mo na ipinanganak na ang humulma sa larawan ni Adonis. Because right now, Sak is not just a simple guy on every girl and gay's eyes, but a delectable delicacies na tingin pa lang, ulam na. Just looking at him,
wearing a shirt and exposing his perfectly sculpted muscle and abs makes me undeniable, shaking in so much pressure. He is wet, handsome, and very attractive girls. Kung hindi ko ito kaibigan, ay baka siguro natupok na rin ako sa mapanlinlang na charm ng lalaki na to. Hindi na ako magtataka kung bakit napakaraming babae ang nabaliw sa lalaking to. Miss, pwede ba kitang ikis? Agad yan ang bati niya sa akin. Nice, totally kulokoy. Kiss mo tong puno. He just laugh as usual. Bakit ganyan ang suot mo? Pansin niya sa akin. Medyo na-conscious naman ako ng slight. Nagpaalam na ang anak ko na sasama sa lolo at lola niya na nasa dalampasigan at nagtatampisaw na. Just don't go far anak ha. Wear your best. And this vessel necklace. Wag na wag kang pupunta sa malayo. Paalala ko sa anak ko. Tumango naman siya. Oo mama, I am a big boy na. Bumaling naman ako ng agad kay Sak. Pangit bang suot ko? Tanong ko sa kanya. No, of course not. Hindi lang ako sanay na ganyan mong ayos. Open times, Marcel is the type to wear this kind of clothes. True enough, I am not into this kind of clothes but hey, hindi naman ganun kasama ito. Yap, si Marcel ang may pakana nito. Medyo uncomfortable nga ako eh. Daming nakatingin sa akin. I can see how Sak wrinkled his forehead. Narinig ko pa ang mahina nitong pagmumura. Kapag may mga nambasto sa iyo ha, Al, just tell me. And hell not, wake up soon with this pest. Yabang naman, may pa-flex pa si kuya nyo. I playfully rolled my eyes to him. Paano naman yun? Busy ka masyado sa mga chicks mo. He gave me his infamous smirk before winking at me that made me blush. Gusto mo, ikaw na lang kaya ang chicks ko para hindi na ako lumayo. I punched his chest playfully. Asa ka pa boy. Sinamahan ko na ang anak ko sa tabi ng dagat. We are creating sand castle. Maski si Sak ay nakigulo sa amin. 20 minutes had passed at tinawag na kami for our boodle fight. At hulaan nyo kung sino ang mga kampiyon. Kung sa paramihan lang ng nilamon, ay si Sak na ang nagwagi. It is always a mystery to me kung gaano at paano niya nami-maintain ang ganyang katawan. Sa lakas nitong lumamo na pang-construction ang level. The whole beach party is awesome and good. Kita ko na maski ang anak ko ay nag-i-enjoy. It just made me tell that I made the right decision for our healing. Marahil tama lang na lumayo kami. Mamayang gabi ay may bonfire kami. So excited dahil may saya na naman. Para akong bumalik sa teenage life ko. Ang kaibang lang ay may cute na akong anak. Another chance maybe to experience what I have lost for all of these years, that I lack myself with him. None other, deeply frustrated, deeply wounded, deeply lifeless. Beer in my cigarettes has been my companion with this lonely house. Denise tried to contact me, but I always ignore her. I don't need another problem. Enough na sa totoo lang si Alisa. At ang anak ko, I am always thinking on how to find them, get them back on my life. I plan but I always failed. I always asking myself where to start. Hindi makatulog sa gabi na hindi ko nilalasing ang sarili ko. Laging mainit ang ulo ko sa opisina. I am so affected on so many ways that I don't know myself anymore. I am scratch paper. If you can just feel my agony, I don't want to prolong this anymore. It is so painful. Kaya naman pumunta na ako sa bahay nila, but they aren't there. Wala rin ang parents ni Alisa. They're out of town. Ayaw din sabihin kung nasaan sila. The social media account of her, they're all not found. Her number are not working at all. She just lost without a track. And I'm losing my mind just to think how to get them back. One morning came and I have a message with a private investigator that I paid just to find my son and wife. I opened the email. It is said that my wife is living in a condominium that was bought in a property of Sak. Just that piece of an information made my blood boil in anger. I can feel my hands shaking from too much rains. Now they are on Boracay because of the part organizers, her friend Marcel. I took my phone and I called my secretary to cancel all my meetings and book my flights ASAP. May babawiin lang ako. I smirked.
Episode 21, Life, Alisa Magkalas. Around 3 p.m. ay pinatulog ko muna ang anak ko para naman mamayang gabi ay hindi ito agad makatulog at sasama siya sa aming bonfire jamming. Habang tulog si Blaze kasama ang kanyang lolo at lola sa isang guest room ay pumunta muna ako sa isang tabi ng dagat. Mabato rito, mga nagtitipakan kaya naman masarap magtambay rito. Maulap din ang kalangitan kaya presko. Maski hangin na dumadampi sa balat ko ay napakasarap sa pakiramdam. Nararamdaman ko na may tao sa likod ko. Sak, huwag ka nang manggulat, sabi ko sa kanya. Amoy pa lang ng chestnut ay siya na yun. Walang duda, lalo na yung naman ang signature niyang amoy nung college pa naman kami. Alam na alam mo na ang presensya ng mga pogi ano? Tanong niya bago tumabi sa aking pwesto. Baka pongi ka mo at paano ka naman napadpad dito? Nandun banda yung mga babaeng tipo mo oh. Sabay turo ko sa kabilang banda kung nasaan yung mga babaeng naka 1 piece at 2 piece na. Ha? Paano ko naman naging tipo ang mga yan? Mas maganda ka pa nga dyan, Al. Nako, ayan na ang urig na mambobola. Dinaig na naman ang asukal sa matatamis na salita. Inirapan ko naman siya ng pabiro. Wala akong 20 rito. Balik ka na mamaya at saka mo ulit ako utuin. Totoo naman yan since ata unang pagkikita namin ay ganyan na yan. Way back ng college kami ay lagi niya na akong niloloko. Akala ko nga ay bully yan sa laki ng katawan, presko at kumpiyansa sa sarili at kasama pa siya sa mga alta sosyedad. Pero sino bang mag-aakala na magiging kaibigan ko pa siya? Actually, naging crush ko talaga yan. Ang kaso kapag makikita ko yung mga kaliwat kanan niyang nagiging girlfriend, nare-realize ko na wala naman akong panama dun. Hanggang sa matanggap ko na lang at naging kaibigan. Partner in crime na lang ang tingin ko sa kanya. Finny for your thoughts? Tanong niya. Hinawi niya rin ang buhok ko na tinatangay ng hangin. Hindi ko alam kung saan banda niya napulot ang pang-ipit ng buhok at sa kanya ako iniipitan ng buhok. Naks naman, baka makita na lang kita at bukas ay ikakasal ka na ha. Husband material na. Boy Scout pa. Pabiro ang boses ko. Tumawa naman siya ng pagak. Sana nga nakita na niya yung halaga ko. Narinig ko na naman ang malungkot na boses niya. Huli ko siyang nakita na ganito ay nung namatay ang kanyang mami at nung nalaman niya na ikakasal na ako. Uy, huwag ka nang mawawala ng pag-asa. Magkakamali rin sa iyo yun ano. Pabiro kong saad sa kanya. Sumimangot naman siya. Umarte pa ito na bakla at umirap. Ha ha ha, gwapong umirap ay kung tutusin ay hawig na hawig niya ng kaunti si Ji Chang-wook. Hindi lang yun, magkakamali sa bandang huli. Ako yung pipiliin niya. Hindi na siya maghahanap pa ng iba. Gwapo, matino, mayaman, maalaga, magaling sa kama. Medyo nabulunan ako sa sinabi niya. Bibig talaga ng lalaki na to, minsan walang preno. Pinagsasabi mo na naman, Sak. Erita na sabi ko. Tumayo na ako at saka naalis nang patakbo niya akong sinundan. Saan ang punta mo, Al? Tanong naman niya. Yung lugar na wala ka. Biro ko sa kanya. Arting-arting naman siyang nasasaktan dyan. Aray naman, nakakasakit ka na, Alisa. Pwede na itong maging artista. Sagad ang kaartihan naman yan. Tumigil ka nga, Sak. Ha ha ha. Pupunta lang ako dyan, banda tapos ay bibili ako ng souvenir. Kasi may nakita ko mga local shop kanina. Bala kong mamili para may pasalubong ako sa mga employee ko. Sama na rin ako. Pumayag naman ako. Wala naman akong choice. Kahit humindi ako ay bubuntot pa rin siya. Pinagtitingin na kami ng ibang turista eh. Kasi naman itong katabi ko, ang lakas ng appeal sa suot niya. Tila pang polo na beach na puti, short at saka pa nakasuot ng shades niyang Gucci men. Ako naman ay naka-summer dress na dilaw. Summer na hot na rin. We are quite gaining attention from the crowd. Good couple oh, saad ng isa. Mapapasana all ka na lang. Talaga sis, sabi naman ng sa kabila. We are just trying to ignore them at saka na kami namili ng mga gamit. We choose some seashells, keychain, buraka shirt, and some sort of things. Bandang 5 ay kumain pa kami ng ice cream. I am having fun of my life. Anak ko naman ay may milk tea shake.
Tila New York ang Boracay sa gabi sa sobrang lively. Kaliwa at kanan ang mga bar. Saya, concert at kainan. It is also the perfect time to regain myself. I am also gonna breathe some air. Take time, rest my eyes and self para naman makapag-moment. Gabi ay sinimulan na namin ang bonfire party namin. Everything is all set. May mga marshmallow, adult beer, at ang anak ko naman ay may milk tea shake. Tila New York ang Boracay sa gabi sa sobrang lively. Kaliwat kanan ang mga bar, saya, concert at kainan. Before bonfire, din ay kumain na kami. Treat kami ni Pin sa isang sikat na seafood restaurant. Mura at masarap ang buttered spicy lobster. Music has always been my escaping rope and my channel of emotions. Nagkalakas din ako ng loob na sumali sa isang banda nang dahil kay Marcel. Nang hinayang daw ito sa talento ko, kaya ayun, napasali ako sa isang banda. For almost a year din bago ako mag-decide na mag-stop din nag-focus sa career. Kumanta ko sa saliw ng My child, eat some sweet and sour fish and cheese smoked in clam shells. It is a fest that no one can resist. The night started and we sat near the bonfire. Nakapaikot kami. Kasama ko si Sak, Pin, Marcel at ang anak ko. Hiwalay na yung iba na sa bonfire. Syempre, sa circle of friends lang kami. May hawak na alak si Sak and he's actually looking on some other girls dito. Wala naman akong pake. Mabuti ngayon nang makapikot na siya ng magkakamali. Ha ha ha. Si Marcel naman ay napakaganda sa suot nitong gray night dress. Si Pin ay nagigitar habang ang anak ko naman ay tinitira ang mga marshmallow. Sa maniwala kayo at sa hindi ay naging bokalista ko ng isang banda. Well, music will always be my number one voice in life. Whenever I am sad, happy or feeling empty. Music has always been my escaping rope and my channel of emotion. Nagkalakas din ako ng loob na sumali sa isang banda nang dahil kay Marcel. Nang hinayang daw ito dahil sa talento ko. Kaya yun, napasali ako sa isang banda. For almost a year din bago ako mag-decide na mag-stop din nag-focus sa karir. Kumanta ko sa saliw ng gitara ni Pin sa Wild Heart. Si Sak naman ay nakatingin sa akin na ngayon at nakangiti. Parang timang nga sarap dukutin ng mga mata. Ang ganda po talaga ng boses niyo, Mama. Nang uto pa talaga ang anak ko. Diyan magaling. Namana sa ninong niyang mabangis din kung bumanat. Thank you anak. Habang lumalalim na ang gabi ay unti-unti na nang nababawasan ang mga tao sa tabi namin. Nakatulog na nga ang anak ko at isinama na ng lolo at lola niya sa kwarto nila. Alam niyo naman na miss na ng lolo at lola ang apo nila. Kaya nang kaming apat na lamang ay hindi ko naman inaasahan na ma-hot seat na ako. Anong plano mo na niyan? Tanong ni Marcel. Wala, life must go on. Wala naman ako magagawa Episode 22, Epic Comeback. Alisa Magkalas. They're still here at bonfire. I mean, kaming apat. We are listening with our stories. Siyempre, kadalasan ay ako ang bangka. Si Pin at Sak ay nag-uusap tungkol sa business. Hindi sila makapag-adapt tungkol sa babae. O kung sisimulan ito ni Sak, ay agad silang nakakatanggap ng katakot-takot na hampas kay Marcel. Sa bagay, si Pin pa ba ang maghahanap ng iba? Sa una at sa pool pa lamang ay si Pin naman talaga ang may gusto kay Marcel. Kabaliktaran ng sa akin. Ang kaibahan nga lang ay tuluyan nang nabihag ni Pin ang babaeng mahal niya. And now, they are mutually in love with each other. Medyo inggiterang palaka ako sa sinabi kong yun. Hehehe. Kami naman ni Marcel ay nag-uusap mostly about Korean drama series. K-drama na lang kasi ako kinikilig Alam niyo naman yon. Tudot tili kami rito ni Marcel. Kaya ayan, kunot na naman ang noo ni Pin kasi nagsiselos kay Lee Min-ho at Song Joong-ki na pareho naming crush. Kaya naman, nagustuhan ko si Blake ay dahil kamukha niya si Lee Min-ho. Like the whole face, pati katawan. And please, don't ask about details. Mas gwapo naman tayo sa mga Koreano na yan, hindi ba? Par, si Sak na bida-bida na naman habang umiinom ng light beer. Right, sabi ni Pin na may bahid ang inis sa boses. Napakasiloso talaga nito kay Marcel. Kaya panatag ako kay Pin para sa kaibigan ko
Very husband material. Jackpot na jackpot ang kaibigan ko in so many ways. Halos sabay kaming umirap na dalawa, of course. They are both hot, sizzling pa nga eh. Pero ibang appeal ng mga keyboys namin. We are ended up chatting, telling stories until it is 11 p.m. Inaantok na rin ako kasi hindi naman ako natulog kanina. Mahapdi na rin ang mga mata namin, so we call it a night at dumiretso na ako sa aking kwarto. Gising ako bandang 5. Someone is knocking on my door, kaya inis ko itong binuksan. And you won't imagine my horror as I saw the whole body frame of this familiar male specimen. Anong ginagawa mo rito? I asked him. He has these dark eyes. Mukha siyang hindi nakatulog ng mahabang panahon. He looks exhausted but damn gorgeous as always. Sa sobrang tangkad niya, ay nakatingala na ako. He spec. Let us talk, Alisa. We will settle this matter. Wow! Akala ko pa naman ay maiintindihan na niya ng isang bagsakan ang letter na ibinigay ko. And was not he happy na malamang makikipaghiwalay na ako? Isn't this his dream after all? So why is barging me here like a mad guy? Bakit siya galit kung mawawala na kami sa buhay niya? Hindi ba at ito yung gusto niya? God damn it, ang gulo-gulo na niya, ha? This early Blake son? And why are you here? Sa susunod na linggo ko na ipapadala ang mga documents. Huwag kang mag-alala, hindi kita tatakasan, hindi ka na matatali sa akin. Umiiling siya na parang hindi makapaniwala. Do you think I am here because of that? I am here to get you and my son back. Matigas ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. To be honest, I don't have any time to play charades on him. He want us back. Why? Gusto ko itong itanong sa kanya kung bakit, pero natatakot akong marinig ang sagot. I thought I am strong enough, but seeing him in flesh again makes my wall falter and destroyed. Vicious and high, his presence is just enough to make me madly wake. Binalingan ko na lang siya ng naiinip na tingin. You are actually wasting both of our time. Wala akong panahon na makipaglokohan, Blake, son. At mas lalong wala akong panahon na manghula kung ano yung I want you back mo. I tried to close the door, but imagine the difference on my strength and his strength. His single hand is just enough to stop the door from closing. I said, I want to talk with you, Alisa. He tried to barge on my room, but I forcefully pushed him away. Anong ginagawa mo? Umalis ka na nga. This is my personal room. Blake, get out of her. Galit na ako. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Sabihin nyo nang marupok ako, kaunting pagpaparamdam ay nabubuhayan ang katawang lupa ko. Oo, ito yung totoo. Parang may kumikiliting pag-asa sa puso ko na baka naman at baka sakali na nagsiselos nga siya. Na nasasaktan din siya sa pag-alis namin sa buhay niya. And I'm hating myself from being too weak from him. Please Blake, ako na ang nagmamakaawa sa'yo. All I need is time and space. I promise to leave you alone. I promise that I will give your freedom back. I'm doing that, kaya makisama ka naman. Malungkot ang boses ko. Nasasaktan ako sa pinapakita niyang baka isang palabas lamang to. Blake, get out of my ways and I will close the door. Pero pumasok siya sa kwarto ko. Wala akong nagawa at napapikit na lang ako. I felt like I failed again. I can't embrace my womanhood with his presence. Isinarado ko ang pinto at hinarap ko na siya. He is setting on my bed habang malalim ang titig niya sa akin. Blake naman, pagod ako. Pagod ko nang sabi sa kanya. Palayain na natin ang isa't isa. Let us stop torturing ourselves, okay? Please lang talaga, please lang. I'm not even joking, Alisa. I can't stop thinking on you. I can't imagine you without on my life. I am so jealous just imagining you with another guy. Kaya nga silos na silos ko sa inyong dalawa ni Zach. Kasi nahuhulog na ako. Imagine my shocked expression. This is so absurd. Is he confessing at me? Is he? Blake, suko na ako eh. Totoo yun. Baka ngayon na lang niya ako mahal. Baka bukas, makalawa, si Denise na naman. Sino ang uuwing luhaan? Idi ako. Nilapitan niya ako. He started cupping my face and he gave me those longing stares. Mga matang pinangarap ko nang makita.
Pero bakit ngayon pa? Why this time that I am raising my white flag, accepting my fatal defeat? Then let me fight for us this time. Kung kailangan ko nang ipagsigawan sa mundo kung gaano kita kamahal, gagawin ko. Please, wag mo na akong iwan. Please, I can't lose you. At lalong-lalo na sa sak na yun, Alisa. No one can own you if it was not me. And now, he sounds so possessive. He is like a very hostile climate that damaged me with his changing weather. Hindi mo ako mahal, Blake. You are just beginning to imagine you love me. But the truth is, you just hate the idea of losing me. You generally hate the idea of someone loving me. Because of an ego maybe. Lilipas din yan, Blake. Payo ko sa'yo. Let go. Let us stop killing each other, shall we? Totoo yun. Pagod na ako. I was caught off guard nang hapitin nito ang bewang ko. Nagkalapit ang mga mata namin at kahit gasgas na sabihin ay tila nagtagpong muli ang mga mata namin. But this time, hindi nagalit ang nakikita ko sa mga mata niya. But love, a genuine one, na gustong gusto kong isipin. Natotoo na ito, walang halong keme o side joke. Tumambol ng malakas ang puso ko. Para itong drum na hinahampas. Nanlalambot na tila jellyfish ang tuhod ko. At halos mawalan ako ng hangin sa baga sa sobrang tense ko. I just found my lips on his own. It is moving on a rhythm that makes me float on cloud 9. Para akong lobo na hinipan at lilipad-lipad sa kalawakan. This is not just a pleasure, but a heaven and a dream come true at the same time. Litanya ng marupok pero sa totoo lang, para akong tinupok. Naabo na yung galit at sakit. Para akong binindisyonan gamit ang halik. At gulat naman kaming nahiwalay nang pumasok sa kwarto ko kasama ang anak ko, si Marcel, si Pin at si Zach, at ang mga magulang ko. Huli ako sa aktong may katatakutan. And hello universe, you don't know how I want to bury my face at that point. Move on pala ha, pagpaparinig ni Marcel sa akin habang nasa isang hapag. Napayo ko na lang ako, ate girl. Kasi nahiya ko ang tapang-tapang ko kagabi. Para akong nasa espiritu ng katatagan ng isang babaeng may isang salita. Pero tinuka lang ako ng gwapo kong asawa ay tila rumupok at nangalawang ako. Si Zach ay nawala na lang bigla. Ewan ko kung sana yun. Ang aga-aga naman ata niyang mambabae. Hayaan mo na. Nasa isang restaurant kami sa buffet style. Mostly ay breakfast ang mga nakahapag ngayon. Kasama ko sa isang hiwalay na mesa ang anak ko at si Blake San na kanina pa na parang baliw na nakangiti. Siniko ko nga siya. Tigilan mo nga yung ngiting-ngiti mo, inis ko sa kanya. Natuwa pa siya sa akto namin kanina. Arg, mababaliw ata ako sa hiya. Bumaling naman siya sa akin na may puging ngisi. Lee Min-ho style po. What? Is it bad to be happy? Anya habang hindi maalis-alis sa labi ang mapaglarong ngiti. Oo, masama lalo na at ganyan ka na nakangiti. Umayos ka, Blake San. Para naman siyang tuta na binabawalan. He even pouted his lips. The side of his is somewhat. I never ever dream na makikita ko yung in love siya sa akin. Yung tipong nasasaway ko siya. Magiging childish siya sa akin. He is like opening doors for me. So imagine how grateful I am na dumating ang araw na ito. Anak, pagkuha ng atensyon ni Blake sa anak namin. Po, tanong ng anak ko na naiilang. Blake, sigh. I know that you are still having bad things on me. Okay lang yung anak. I made the bad things not just recently but for the past years. I became not just a bad husband but a terrible father too. Pero aasahan mo anak, babawi ako sa lahat ng at gagawin ko at gagampanan ko bilang isang ama at haligi ng tahanan natin. Just imagine what I felt on the heart. Fold message of him. I'm just scared po. Baka bukas hindi ka na po ulit mabait sa amin. Sabi ng anak ko. I saw how pain inflicted on Blaze. Hindi mangyayari yun. Gagawin ko na lahat para makabawi sa mga pagkukulang ko. I love you, son, and I am so proud to have you, and this is my belated gift. Binasa ko ang inabot na papel ni Blake. He's granting the
Ferrer sure name on our child as his legitimate son. Hindi nyo lang alam kung gaano kalaking bagay to sa anak ko. My son is crying because of too much happiness right now. Stop crying, son. Baka akala nila ipinapaiyak na kita. Annie Blake, my son shackled. Yes po, Daddy. Pinaiyak niyo po ako sa sobrang saya, Dad. Episode 23, Payback, Alisa Magkalas. After that breakfast, ay nag-usap pa kami ng masinsina ni Blake. Of course, walang babae na sasama agad sa tulad niya na ganun kadali. What I need now is not his words nor promises. All I need is him and his assurance. Kailangan ko ay siya at ang kanyang paninindigan. Sa pagkakataon na to ay pananagutan niya ako at ang mga salitang binitawan niya. It is an investment in layman's term at ayaw ko nang pa-scam pa. At kung sakali man na hindi niya kayang i-keep yung pa-I love you niya, magkalinawan na kami habang maaga pa. Sorry at medyo may trust issue na talaga ako. Let us talk, Blake. We need to settle our issue. First, bago ulit ako umuwi sa'yo. Matapang kong sabi sa kanya. We are currently sitting on a cafe shop nearby. The scent of the shop reminds me of almond and chocolate. Kaya napili kong dito kami mag-usap. Kunot na noon naman ang lalaking nasa harapan ko. But it never changed the fact that he is a hot as hell. Pinagtitinginan na nga siya ng mga babae rito. Pansin ko na puno rin ang shop ng mga garapal na panakanakang nagnanakaw ng tingin sa asawa. Excuse me, hanggang tingin lang sila. Ako na ngayon ang bida. That idea gave me a slight boost. Ngayon ko lang naramdaman na entitled na ako in any form and sense. Babalik ka na sa akin, Alisa. That is final. What are you talking about? Napakasungit naman ang gwapo na to. Gusto ko lang naman na magkalinawang kami, aba. Not that easy, Blake, son. Marami ka pang dapat ayusin. There is not an easy sorry for forgiving in her. Ni hindi pa nga tayo hiwalay ni. Hindi ko na tinuloy ang sasabihin ko. Nasasaktan lang naman ako. Hisay, I know that you can't easily give me your trust again. This time, naiintindihan ko yun, Alisa. Anya sa mahinahon at malambing na paraan. He even held my hands while saying these words. Pwede na akong bigyan ng Best Actress Award. Ang galing ko kayang magpigil ng ngiti. Buti alam mo, arte ko na kunwari ay masungit. Hoy Blake, stop that. Baka hindi ko na mapigilan itong nagbabagyak ang ngiti sa aking mga labi. Yes, and I will do everything to gain it even little by little. You just kiss my hands in front of people. I shall not give up. Hinila ko ang kamay ko mula kakahalik niya. I don't have to say this, but the truth is, I am blushing like a mad girl right now. Kasing kulay na siguro ng kamatis ang mga pisngi ko. Blake, I don't need your words. I need is assurance. This time, it is all nothing at all, Blake. Kasi kung hindi mo rin paninindigan yan, kung itatago mo lang kami sa anino mo, I rather go up and pride myself. Dahil nung oras na umalis ako sa buhay mo, ay tinanggap ko nang mawala ng titulo sa buhay mo. Totoo yun. Marupok lang ako ngayon, but rest assured na hindi na ako yung dating Alisa. If he planned to keep us a secret, maglalaho na lang talaga kami sa buhay niya. I promise. Malungkot siyang tumitig sa akin. Wag ganyan, Blake. Mahina ako sa ganyan. I know, Alisa, hindi lang ito puro salita. I will break up to Denise. I will introduce you to my family. If needed, I will marry you again, Alisa. Sa pagkakataon na to, I will cherish you and my son. So please, don't unleave me. Huwag mo na akong iwan pa. Anya na tila nagsusumamo. Kung alam mo lang kung paano ako parang nababaliw sa kakaisip ng dahil sa pag-alis mo. I have a sleepless night. I can't even eat my meal without staring at nothingness. Tuwing naisip ko na wala na kayo ay tila nasasaktan ako ng tuluyan. Anya na tila pagod na. Ito na yung balik ng karma sa kanya, no? I don't want to think that way, but that is the truth in so many ways. Pero ito na rin yung good karma. Deserve ko naman sumaya, hindi ba? Tama na siguro yung pait na naranasan ko. I want my happiness back. I badly needed it. Sobra-sobra naman kasi yung mga iniluha ko na. Baka ito na nga yung rainbow after my storm.
Sana nga Blake, for the last time, magtitiwala ako sa'yo. Para naman siyang nabunutan ng tinik. Hindi mo na ito pagsisisihan, Alisa. I love you. Natahimik ako. Sino ba naman ako? Para humindi pa. Dahil ako yung typo ng tao na ayaw kong mabuwag yung pamilya ko. At dahil sa anak ko na rin. At dahil mahal ko talaga si Blake, ay pumayag na rin ako. Sabihin niyo na ang gusto niyong sabihin. Marupok na kung marupok. Pero iniisip ko rin na buo ang aking pamilya. Mas naging okay ang bakasyon namin. Nag-uusap na rin ang mag-ama. Nalaman ko rin ang kanyang kwento sa likod ng hindi niya pagsipot sa birthday ng anak namin. Nagselos pa lang loko kay Sak. Kaya naman ito nagalit at hindi na tumuloy sa birthday party. It is not acceptable syempre. Pero kinilig ako ng konti sa bagong mukha na ipinapakita sa akin ni Blake San. Jealous? I never thought that he is a jealous and possessive guy at first. Kung tutuusin naman kasi, talaga ay mas nasanay akong binabaliwala lang niya ako. Pero ngayon, para akong napaka-precious na diamante sa ipinapakita niya. Sana hindi lang ito hanggang ngayon. Sana consistent na. Sana walang changes pa ang maganap. Tama na yung paghihirap ko. Sana. Maraming sana. At tanging nasa taas na lamang ang nakakaalam. Bukas pa ang alis namin, kaya naman labis ang sulit sa bakasyon na ito. Blake even insist na mag-swimming kami. Sinuot ko yung bigay ni Marcel. Ang kaso nagalit si Blake. Ayaw pa nga niya akong palabasin sa kwarto. Blake, ano ba? Huwag ka na ngang humarang dyan sa pinto na parang timang. Naghihintay na yung anak natin sa labas. Anong oras na oh? Nasa kwarto kami ngayon, past 11 na at malapit nang magtanghalian. Ayaw niya pa rin akong palabasin nang dahil sa suot ko. Napaka-OA pero aminado akong gusto ko ang ganitong atensyon ni Blake. This is new to me. Tingnan mo nga yung suot mo, kita ng legs mo oh. Gusto mo bang pagpiestahan ka ng mga lalaki sa labas? Do you want to provoke me na magalit kapag tinitingnan ka nila o sinisundan ng tingin? Galit na galit pero ako naman ay natatawa na lang. Inismeran ko naman siya. Blake, huwag kang overacting dyan ha. Sando lang to at saka short. Hindi naman sobrang litaw talaga. Mas malala pa nga yung mga nakabikini dyan na mga babae oh. Pagdadahilan ko pa rin. Bakit? Asawa ko ba sila? Tanong niya na naniningkit ang mga mata. Okay, natigilan na lang ako at natatawa. At saka dahang-dahang kinilig syempre. Hindi syempre, ako ang asawa mo. Halos pabulong na lang yung tinig ko. Nakapamewang siya na humarap sa akin. He sighed before saying, ayaw lang kita na mabasto sa labas. Makakuha ng atensyon ng iba. Kahit tingnan ka nga lang ng mga gago dyan. Parang gusto ko nang manapak. Kaya please Alisa, spare me. Oh, bakit ka naman natatakot na bastusin ako? Hindi mo ba ako kayang ipagtanggol? Ano naman kung tingnan nila ako? Asawa ko ba sila? Maaagaw ba nila ako? Hindi ba at hindi? So anong kinakatakot mo? Aalis ka na nga lang dyan at dagat na rin ako. Ganda ko dyan. Pabuntong hininga na lamang ako. Fine, you won this time. Pero ngayon lang to Alisa. Kapag may lumapit sa iyo at nakipagkilala, I cannot promise a peace talk with them. Affair can be brutal for their loved one. Tumango naman ako at saka na kami sabay na lumabas. Mayroon nang nakaset na mga bleachers at picnic basket and shit doon. Nakakatuwa lang tingnan kasi tinuruan ni Blake ang anak namin na mag-swimming. Just looking at them make me happy too. I cannot contain my happiness. It is so overwhelming. Katabi ko ngayon si Marcel. Wala si Pin at nasa kwarto raw. Dinala pati rito. Sa bakasyon ang trabaho kaya nag-away sila kanina ni Marcel. Binalingan naman ako ng kaibigan ko. May ngising inis ito. Sinimula na niya ang katakot-takot na mga tingin nito at sabay sabi na, so, Alisa Magkalas, comeback is real na pala. Ay niya sa mapait na tono. Hindi ko nga alam kung matatakot ako o matatawa sa kanya. Marcel naman, tinatakot mo ako. Sa mga tingin-tingin mo dyan, totoo yun. Kung alam nyo lang kapag nagagalit tong kaibigan ko, pati nuclear bomb, aatras sa takot. Matakot ka talaga, Alisa. Nakakaloka ka on a whole new level. Mantakin mo. Mo ba naman ha? May nalalaman ka pang pamubon-mubon. Itinuka ka lang. Nag-comeback ka ano? Ano ba yan? Gusto mong paluin kita nitong hawak ko? Anya na akmang
Papatusin ako ng Chanel niyang bag. Sorry na nga, Marcel. Nangako naman siya eh. First time ito kasi. Last taya na ito. Promise talaga. Ani ko habang nakataas pa ang kanang kamay. Napakrus naman siya ng braso. Ano pa bang magagawa natin? Ipinanganak ka na atang tanga para sa isang Blake son. Napagod lang ako sa pagbibigay ko sa'yo ng advice. Pero babalakin mo rin pala yung asawa mo. Natatawa talaga ako sa kalukuhan niya. I hug her. I am so glad to have her as my friend. Really. Sorry na sa nasayang mong laway pero nakikitaan ko na kasi eh. Kaunting push na lang, Marcel. Susugal ako sa huling pagkakataon. Hindi naman niya siguro ako habulin, magmamakaawa. Nabalikan ko siya kung hindi ako mahalaga sa kanya, hindi ba? At saka nag-I love you na siya sa akin at tumili naman ang gaga sa sinabi ko. Puta ka, ang ganda-ganda mo sa part na yan. Ang haba ng bias at buhok mo. So, how is your very passionate kiss kanina? Tastes like heaven ba? Usisa niya. Ako naman ay nahihiyang tumango. Pabiro niya akong sinabunutan habang tumitili. After 6 years ba naman, finally, natuka ka na ng tuluyan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa'yo eh. Kung kikiligin ba ako o maiinis. Pero support na lang ako ha. Sana sa pagkakataon na ito, yung you gamble but the end of the time, I am wishing you did not lose anything just for the sake of a promise. Her words of wisdom. Habang nasa ganon kaming pag-uusap, ay napabaling ako ng tingin sa isang banda. Nakita ko si Blake na nakahawak kamay ang anak ko at nakipag-usap siya sa dalawang babae na nakasuot ng kakaparanggot na damit. Maganda at maputi naman sila pero ang babata pa. Halata pang dumidiskarte sa mister ko. Hay nako mga inining, bigla akong na-stress na naman. May paselos-selos pa siyang nalalaman dyan. Siya naman itong nag-e-entertain ng mga babae. Napaka-classic naman ang ugali ha. Hayaan mo siya, isang maling hakbang lang ni Blake san. May tataob dito, sabi ko sa matapang na tono. Ay gusto ko yan, palaban ka na ha. Sabi ni Marcel, sabi ko nga kay Blake san, kung makikipaglokohan lang siya, sana sabihin na niya ng maaga. Nakita ko naman na bumaling sa akin si Blake, so takot na siya ngayon sa akin. I suddenly felt like a lioness right now. Walang palag-palag kapag hinataw ko itong Blake san na to. Pinakitaan ko siya ng daliri ko na may singsing. Oo, suot ko pa ang wedding ring namin. Pinakita ko sa kanya na tinatanggal ko ito ng mga pagbabanta. Agad niya naman na iniwan yung mga babae. Kaya yung mga babaeng mukhang bagong ani pa lang ang edad ay nakasimangot. Serves them right. Nilapitan ako ni Blake na napapakamot ng ulo. Hawak niya sa isang kamay si Blaze. At daddy na daddy ang datingan niya sa kanyang forma. Oh, bakit ka umalis doon? Mukha ka naman busy sa mga yun. Sana tinagalan mo pa ng kaunti. Masungit ang boses ko sa party na yan. Syempre, takot ko lang sa'yo eh. Anya na nahiya pa. He is blushing also. Our sons giggled on this kind of scene he is watching. Hindi ko ini-expect na darating ang araw na ito. Nalulubog at luluhod din ang isang Blake son, sabi ni Marcel habang nakangisi. Ngumisi din rin ako. Payback time. Episode 24. Truth. Blake son Perez. Success. I made it. Hindi matatawaran yung saya na nararamdaman ko ng dahil sa kanila. I get them back on my life. At sa pagkakataon na to, aalagaan ko na sila. Hindi na muli pang babaliwalain. Babawi ako sa aking mga pagkukulang sa kanila. I will spoil them with everything that I have. Hindi ko na sila itatago pa bilang isang sikreto. They don't deserve it. They deserve more than that. At hindi ko maiwasan na mangiti sa mga iniisip ko. Kung paano kami bubuo ng pamilya, kung paano ako gigising isang araw, nakatabi sila. Pagluluto ako ni Alisa ng almusal at pababaunan ng halik bago pumasok ng opisina. Kalalaki kong tao pero naiisip ko lang ang mga ito. Parang kinikilig ako. We spent those lovely 2 days in Boracay. Those are memorable. Lalo na yung silosa kong Alisa. She's cute when she's jealous. Nagsusungit na ewan pero ang ayaw ko naman ay ang paglapit ng mga lalaki sa kanya dun. Lapitin siya ng mga lalaki, mga Pinoy man o Tisoy. Kung pwede lang akong mambugbog. Baka siguro higit pa sa 10 ang mabugbog.
Ganon karaming mga lalaking aali-aligid sa asawa ko. Kaya minsan ay hinihiling ko na bumalik ang dating manang na Alisa, yung hindi siya lapitin ng mga lalaki, yung ako lang dapat. Sa wakas ay nakauwi na kami sa Maynila. Sabay na namin ang mga magulang ni Alisa. Alam ko rin na marami silang mga katanungan, but they choose to stay silent. Gamit ang minamaniho kong sasakyan ay hinatid ko na sila sa bahay. Pumasok na kami sapagkat gumagabi na at ayaw na kaming magbiyahe ng mga magulang ni Alisa. Blake, ipapasok ko muna sa kwarto itong anak natin ha. Nakatulog na Ako na ang nagbuhat sa kwarto ko kay Blaze. Agad din akong lumabas dahil gusto akong kausapin ng mga magulang ni Alisa. For unknown reason, aaminin ko na tinatabla na ako ng kaba ngayon. Baka ang gusto nila ay ang hiwalayan ko na ang anak nila this time. Fucking no, this is time. Not this time that I accepted that I love Alisa and my son more than anything else. Huwag ngayon na handa ko nang ipaglaban tong nararamdaman ko. Nasa kwarto pa rin sila, Alisa. Kami naman ng lolo at mama niya ay nasa sala at gusto akong kausapin. Imagine how nervous I am this moment. Ano bang balak mo, Mr. Ferrer, sa anak ko? Nung isang araw ay malinaw na nakikipaghiwalay na siya sa iyo at ganun ka rin na ayaw mo na kay Elisa. We want to clarify everything also dahil magulang niya kami. Mahinahon, as usual ang ina ni Alisa. I expected this question that will come from them pero hindi ko pa rin maiwasan nakabahan. I never been this kind of scared cat before. Lagi ako ang kinakatakutan sapagkat isa akong Ferrer na mayroong napakaraming mga kakayahan na kayang gawin sa isang pitik lamang. But when it comes to Alisa, natutunan ko kung paano matakot. Ang totoo po ay ngayon ko lang po na-realize yung halaga nila sa akin. Aminada ako na naging gago sa mahabang panahon. Binaliwala ko sila, hindi ko matanggap na nagpakasal ako sa babaeng hindi ko naman mahal. Nagalit ako ng sobra. May mga pagkakamali po ako pero hindi naglaon ay natuto akong mahalin ang anak at apunyo. Sabi ko habang nakatitig pa rin sa kanila, hindi are silently listening to me too. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa anak nyo. Naging bingi po ako sa nararamdaman ko po para kay Alisa. Natatabunan ng pride ko. At noong nagising ako isang araw na wala sila sa tabi ko o sa aking piling para po akong mababaliw. Kaya ngayon po ay bala ko nang bumawi. Nagising na ako sa katotohanan that I could not live without them. Mahabang sinabi ko but those words are genuine. Kung gayon ay sana nga ay alagaan mo ng apo ko, Blake. Huwag mo na sanang iparamdam sa akin ang pagsisisi na pilit ko kayong ipinakasal sa isa't isa. Sabi ng lolo ni Alisa, ngayon ang unang pagkakataon na magpapasalamat ako sa pilit na kasal na ito. Nagpapasalamat ako sa kanila at muli ay humihingi ng tawad. Pumasok na ako sa aming kwarto. Natutulog na ang mag-ina ko. Mahimbing na natutulog dahil siguro ay pagod na sila sa biyahe. Napakasaya ko na makita sila na nahihimbing at nasa tabi ko. And what makes me even happy is the thought of them waking up beside me. Kinabukasan ay nagising kami sa tawag ng mama ni Alisa na si Mama Ana. Agad na nakahanda na ang aming almusal. We shared the lovely cooked breakfast. Katulong pa nga na nagluto ng aming almusal si Alisa. There are fried bacon and eggs, longganisa, pandesal and liver spread. Pinagtimpla naman ako ni Alisa ng kape. Thanks love, sabi ko sa kanya sa malambing na paraan. I don't care kahit na may mga kasama kami sa hapag. At gano'n na lang ako kasaya nang makita kong namula na ang mukha ni Alisa. I bet she's kinikilig. Todo asikaso siya sa amin ng anak namin, just like a care of a mother and a wife. Matapos ang masarap at masayang almusal, ay nagpaalam na kami sa mga magulang ni Alisa. Napakabait nila. Hindi na ako magtataka kung hindi napakabait din ng asawa ko. Bago kami umalis, ay kinausap ako ng mama ni Alisa. Alagaan mo ang anak ko at apo Blake. Hindi niya naranasan na magkaroon at makilala niya ang kanyang ama. It drives her to be brave and stands on her own feet. Ipagtanggol mo siya, ingatan mo sila. Wag mo na silang pakakawalan pa. At papatawarin na kita, Blake, anak. Sabi ni mama, para na rin akong sinabihan ng isang ina.
Makakaasa po kayo, Mama. Hindi ko na po kayo bibiguin pa. Saad ko. Nasa kotse na kami ngayon at papunta sa isang sorpresa ko. A new change deserve a new memories. Tuloy-tuloy na kaya ang pagbabago ni Blake? At anong regalo ang naghihintay para kay Alisa?